hindi malabo, no, na magamit ang budget na 'yan para sa early campaigning, no? Kasi bago mag filing, Almar, pwede pa silang pwede pa silang mangampanya, mag-advertise sa TV, magparamdam, no, mga poster kung saan-saan. Hindi lang ayuda, Almar, no, kundi mismong campaign materials, no, campaign paraphernalia. Pwede nilang gamitin yung pondo na yan, kaya dapat talaga bantayan natin, no, kasi lalong-lalo na ngayon na merong impeachment, no, posibleng magamit itong budget na ito para suhulan, no, yung ating mga mambabatas para bumoto in a certain way, hindi ba? So at alam naman natin na nangyayari talaga yan, no? Nung panahon ni nung impeachment ni dating yumaong Chief Justice Corona, merong mga aligasyon, no, nung mga panahon na yun na nagkaroon ng suhulan, no, dun sa mga senator judges. So baka meron na namang aligasyon ngayon, no? So kailangan bantayan natin yan, lalong-lalo na in a very charged political climate na meron tayo ngayon. So hindi niyo po ba nakikita na parang red flag yung biglang pagtaas po ng pondo para sa taong 2027 considering na 2027, 2028 susundan ng election poster at parang magiging uulan na naman po ng mga ayuda po niyan, sir? Oo, kasi alam mo naman, Almar, na 2027, no, yung last quarter niyan, filing na ng certificate of candidacy for national positions. So hindi malabo, no, na magamit ang budget na yan para sa early campaigning, no, kasi bago mag filing, Almar, pwede pa silang pwede pa silang mangampanya, mag-advertise sa TV, magparamdam, no, mga poster kung saan-saan. Hindi lang ayuda, Almar, no, kundi mismong campaign materials, no, campaign paraphernalia. Pwede nilang gamitin yung pondo na yan, kaya dapat talaga bantayan natin, no, kasi lalong-lalo na ngayon na merong impeachment, no, posibleng magamit itong budget na ito para suhulan, no, yung ating mga mambabatas para bumoto in a certain way, hindi ba? So at alam naman natin na nangyayari talaga yan, no, nung panahon ni nung impeachment ni dating yumaong Chief Justice Corona, merong mga aligasyon, no, nung mga panahon na yun na nagkaroon ng suhulan, no, dun sa mga senator judges. So baka meron na namang aligasyon ngayon, no? So kailangan bantayan natin yan, lalong-lalo na in a very charged political climate na meron tayo ngayon, Almar, no? Talagang red flag na red flag yan. Nabanggit ko nga kanina, yung budget, inilago niya 6%. Your general economy nag-grow lang by less than 3%. So makukunin yung difference na yun, iuutangin mo, pahihirapan mo ang tao, pahihirapan mo si VP Sara pag umupo yan sa 2028, no? So yun yung nakikita ko, Almar. It seems to me what Marcos Jr. is trying to do is they know na VP Sara will be the next president, no? If she survives the impeachment, which I think she will survive the impeachment, pahihirapan nila si VP Sara pag upo niyan, bubudburan nila ng utang, no? Kumbaga by the time Marcos Jr. leaves office, napakalaki ng idinagdag niyang utang, baka mas higit pa dun sa utang na nakuha noon or kuha na incur ng ating bansa nung panahon ng pandemic, Almar. Opo, Doc, si Jade po ito, since nababanggit niyo natin itong national budget natin for next year, isa sa mga lumalabas na issue ngayon doon sa pag-allocate o pagpopondo po sa mga evacuation centers sa bawat rehiyon. Nasa 180 million pesos per region. Yan po yung panukala para sa susunod na taon. At ang lumalabas na issue ay gagamitin pa lang, baga daw gagamitin bilang campaign fund. Pero itinanggi na po yan ng Malacanang. Again, babalik tayo sa pamamaraan ng paggastos, Jade, no? Nabanggit ko kanina, kailangan may pag-aaral, kailangan may masusing investigation kung talaga bang kinakailangan ng isang lugar ng additional evacuation centers. So for example, hindi naman lahat ng lugar vulnerable sa pagbaha. Hindi naman lahat ng probinsya vulnerable sa mga bagyo at mga malalakas na pag-ulan. Hindi naman lahat ng probinsya
vulnerable sa lindol, no? May mga lugar tayo na sa awa ng ating Panginoon hindi masyadong nililindol. So ang tanong diyan is kinakailangan din ba ng mga probinsya na yan, ng mga rehiyon na yan, ng mga karagdagan pang mga evacuation center. So hindi mayaalis sa ating mga kababayan ang pagdududa, no, na baka itong mga appropriation na ito, no, sa budget para sa pagpapatayo or pagre-refurbish, no, halimbawa ng mga iba't ibang evacuation center, mapupunta lamang ito for political purposes kasi nga considering malapit na ang election, no? So yun yung sinasabi natin na itong gobyerno ni Pangulong Marcos Jr. ay hindi pinagkakatiwalaan ng tao. Kasi kung pinagkakatiwalaan niya ng tao, hindi magdududa ang taong bayan kapag merong ganyang klaseng paggastos. So nakita naman natin sa mga survey, no, Marcos Jr. After EDSA could be considered as the least trusted president after the EDSA revolution. So kasi nga hindi na siya pinagkakatiwalaan ng tao, kagaya niyan kahit na sa palagay natin may baka legitimate naman talaga yung paggastos, pinagdududahan na kaagad siya ng tao. Kasi nga wala nang tiwala sa kanya ang ating mga kababayan. Pero ito nga sinasabi ko kanina, Jade, kailangan may pag-aaral, no? Kailangan may investigation, kailangan pag-isipan ng mabuti yung paggastos kasi limited din ang resources ng ating gobyerno. 'Di ba? And ang pangungutang natin may limit 'yan. Hindi naman 'yan parang credit card na walang limit minsan. Baka may mga kababayan tayong sobrang yaman, walang limit yung credit card. Pero may limitation din ang pangungutang ng gobyerno. Jay, lalong-lalo na sa kagaya natin sa Pilipinas na hindi naman tayo developed country, no? So, kumbaga, wala na kasing tiwala ang tao sa gobyerno ni Marcos Jr. kaya ganyan pinagdududaan. Oo. At ngayon, budget season na nga ay talagang tinatalakay na, dinidinig na yung budget bawat ahensya. At nagkaroon nga ng kaunting mainit na debate o diskusyon doon sa Kamara noong unang araw nga ng pagtalakay niyang budget natin for next year, Doc. At ito mismo si Representative Toby Tiangco, nais niya na hindi lamang yung mga iba-ibang mga ahensya ang dadaan po dito sa plenary hearing. Deliberate kung paano ginastos po yung mga pondo po nila. Maging po ang House of Representatives. Tama ho ba para sa inyo? Kayo, sa tingin po ninyo, Doc, itong naging suwestyon, no, o panawagan ni Representative Toby Tiangco na dapat mabusisi din ng maipakita sa publiko kung paano ginagastos ng House of Representatives yung kanilang budget, lalo na for next year at sa mga nagdaang taon, Doc, itong budget nila para dyan sa Kamara. Alam mo, Jade, maraming pwedeng anggulo dyan eh. Una is, dahil nga walang tiwala ang tao, no, sa ating mga institutions, kaya yung spending ng House of Representatives ay gustong scrutinize. So tama nga naman talaga yun. Kasi, of course, we know na pera yan ng tao, but the fact is, napakarami ng mga skandalo, no, na nangyayari ngayon, no, as related sa graft and corruption among members of Congress. So, kinakailangan talaga na busisiin ng mabuti itong budget na napupunta sa House. Hindi lang sa House, sa Senate. And by the way, to be fair, hindi lang naman dapat sa kanila, para sa lahat, no? Even sa judiciary, no, there's corruption there as well, no? Walang kawala dapat. Kumbaga, kung bubusisiin natin, it will be across the entire institution of government sa ating bansa. So yun yung nakikita ko kasi walang tiwala ang tao, no? Ikalawa, hindi puwera sila ang House of Representatives, excuse na sila from the scrutiny of the public. Alam naman natin that under the Constitution, the Congress as a separate branch, they have what we call the power of the purse, no? Kumbaga sila ang nagde-decide ng paggastos. Pero it doesn't give them the license na hindi na pwedeng busisiin yung kanilang paggastos. No? Kumbaga, hindi sila dapat exempted doon. Kasi nga, dapat ang maging principle natin dito, Jade, is we should be proper stewards of the hard-earned money ng ating mga kababayan. No? Dapat tayo ay nagtataguyod ng maayos na paggastos
ng pera ng taong bayan, no? And the fact that na sila uh, they were vested the power of the purse does not give them the license nor the authority or the moral right na hindi na po pwedeng tingnan, inspeksyonin at busisiin yung kanilang paggasto. So tama si Representative Chanco ng Navotas, no? Tama siya. Dapat talaga na noon pa dapat yan, no, na ini-scrutinize at kinakailangan malinaw yung reimbursement ng gastusin. Kasi ang nangyayari, Jade, sa House of Representatives, yung mga MOOE nila, liquidation by certification lang eh. So kumbaga, hindi tayo dapat magtapos dun sa pagbusisi sa budget. Dapat binubusisi din natin, Jade, yung paggastos mismo ng House. Hindi po pwede yung liquidation by certification. Hindi fair yan sa taong bayan. At pumunta ka sa ibang bansa, hindi ganyan mag-operate ang mga ibang mga parliament or House of Congress ng mga ibang bansa. Talagang to the last centavo, ino-audit yan, makikita mo kung saan napunta. So kumbaga, hindi lang siya dapat, Jade, sa sa budget, but also we have to look at how the money is spent.